ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine. Naglabasan ng mga video mula mismo sa kapital ng Russia. Ipinakita ang mga umaataking drones, pagsabog ng mga imbaka ng langis at pagbalot ng makapal na usok sa langit. Makatulong kaya sa Ukraine ang taktikang ito o makapagpalala pa ng sitwasyon? Sa kabilang banda, matugunan kaya ng mga Ruso ang pagsalanta sa kanilang mga refinery o lalo pa silang malugmok sa peligro? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang hindi inaasahan ng lahat ay naganap na dahil nauubos na ang supply ng langis sa Russia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba? Daan-libo na ang namatay sa labanan ng magkapatid na bansang Russia at ng Ukraine. Mga sundalo kasama ng mga sibilyan. Ang sinimulan bilang isang military operation ay nagmistulang halimbawa ng tinaguriang War of Attrition o labanan hanggang sa magkaubusan ng dalawa. Base sa CNN News, noong 3 lang ng Hunyo 2026, na binomba ng Russia ang mahahalagang lungsod sa Ukraine sa isa sa pinakamadugong opensiba sa nakalipas na ilang buwan. Hindi pa baba sa 23 katao ang nasawi sa malawakang pag-atake. Kabilang sa mga namatay ang 7 katao sa Kiev at 16 sa Dnipro. Mahigit 41,000 na residente ang nagtungo sa mga underground na istasyon ng tren upang magtago. Sobra sa 600 drones at 12 ng missile ang pinakawalan ng mga Ruso. Marami ang naniniwala na dahil sa pag-atake ng Russia, natauhan na ang mga Ukrainians at nagpasyang sumuko na sila. Sino nga naman ang aalma laban sa isa sa pinakamalakas na bansa pagdating sa labanang militar? Sigurado, kahit sino matatakot sa Russia, lalo pa at ang namumuno ay tila may kamay na bakal. Pero mukhang hindi ganyan ang takbo ng utak ng mga taga-Ukraine. Ngayon nakatanggap ulit sila ng tulong. Ang balita ng European Commission noong buwan ng Abril 2026 na nakatanggap ang EU ng 1.4 bilyong pera ng euro o halos mga 100 bilyong piso mula sa kinita ng frozen Russian assets. Iminungkahi ng komisyon na gagamitin ang kinita mula sa Russian assets upang suportahan ang bansang Ukraine laban sa mga Ruso. Bagamat tutol ang Russia dito, mukhang wala na silang magagawa. Ikalawang linggo ng Hunyo 2026, natanggap na ng Ukraine ang tulong militar mula sa mga taga-Europa na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 4 na bilyong euro o mga 280 bilyong piso. Ang pondo ay nakalaan pambili ng mga anti-ballistic interceptors, mga long-range artillery at unmanned systems o mga attack drones. Inaprubahan na din ang paglabas ng karagdagang 6 na bilyong euro para gamiting military aid pang depensa ng Ukraine. At ang pinakamalaking balita ay pinagbigyan na ng mga taga-Europa ang matagal na hinihiling ng Ukraine. Inulat sa YouTube channel ng UATV ngayon lang buwan ng Hunyo na pinabibilis na ang pagsali ng Ukraine sa European Union. Ibig sabihin nito, mapapasailalim ang bansa sa patakaran ng EU at tuluyan ang mawawala sa impluensya ng Russia. Kalagitnaan ng buwan ng Hunyo, heto na, tila nagbunga ang tulong mula sa Europa. Higit na pinalawak ng Ukraine ang paggamit nila ng long-range drone strikes laban sa mahalagang pasilidad ng enerhiya sa Russia. Makikita sa mga video na lumabas mula mismo sa kapital na sunod-sunod na tinamaan ng mga oil refineries,
imbaka ng krudo at iba pang infrastrukturang ginagamit sa produksyon at distribusyon ng langis. Ayon sa Ukraine, ang layunin ng mga pag-atake ay upang bawasan ang kakayahan ng Russia na pondohan ang digmaan sa pamamagitan ng kita mula sa langis. Kabilang sa mga tinarget ay malalaking refinery na napilitang pansamantalang huminto o magbawas ng operasyon matapos masira ang kanilang mga pasilidad. Ilang video ang nagsilabasan sa social media na nagpapakita ng mga drone sa ere na dumadagundong habang naghahanap ng target. Puno na ng usok ang kalangitan dahil sa sinunod-sunod ng Ukraine ang pagpapalaga sa mga UAV. Bagamat maingay ang mga drones, nahirapan pa rin ang Russia na i-intercept lahat ng lumilipad. Sa isang video na nag-viral, makikita ang pagsabog ng isang imbaka ng langis at tumilapon sa ere yung higanting takip nito. Subalit kung i-rewind ang video sa simula, mapapansin na nanggaling sa anti-air defense battery ng Russia ang missile na nagpasabog sa imbakan. Patunay na dahil ilang daang drones ang umatake, tila nalito na ang mga pandepensa ng Russia. At sa ibang video, kita ang patuloy na pagsabog at pagliyab ng ilang pasilidad. Sinabi sa The Guardian noong 18 ng Hunyo na tinamaan ng Moscow Oil Refinery sa pinakamalaking drone attack ng Ukraine mula na magsimula ang giyera. Isa ito sa pinakamahalagang refinery na nagpoproseso ng langis sa Russia. Ang unang pag-atake ay naganap noong Martes kung saan nasira ang isa sa pangunahing processing units ng planta. Makalipas lamang ang 2 araw, noong Huwebes, muling sinalakay ang refinery at naiulat ang 5 magkakasabay na sunog sa iba't ibang bahagi nito. Dahil sa lawak ng pinsala, napilitang ihinto ang operasyon at pinauwi muna ang mga trabahador. Makapal na usok ang bumalot sa kalangitan ng Moscow at mula ng abo sa mga sasakyan, sa mga bahay at kalsada. Pero ang hindi alam ng marami ay nagsisimula pa lamang ang problema ng Russia. Ayon sa mga ulat, ilang beses tinamaan ng mga drones ang Gazprom Neft Moscow Oil Refinery. Sa unang pag-atake, noong 16 ng Hunyo, nawasak ang makabagong Euro Oil Refining Unit. May kakayahan itong magproseso ng humigit kumulang 140,000 na bariles ng krudo bawat araw. Halos kalahati ito ng buong kapasidad ng refinery. Tinamaan din ng ilang secondary processing units, mga pipeline na kumukonekta sa iba't ibang bahagi ng planta, mga auxiliary equipments at mga imbakan ng petrolyo. Nasira din ang tinaguriang CDU6 Crude Distillation Unit na bumubuo naman ng humigit kumulang 53% ng kapasidad ng planta. Dahil sa pinsalang natamo, maraming mga Ruso ang nangamba. Wala pang inilalabas na opisyal na halaga ang pamahalaan ng Russia o ang Gazprom Neft tungkol sa kabuuang gastos ng mga nasirang kagamitan. Gayunpaman, inaasahang malaki ang magiging halaga ng pag-repair dahil kabilang sa mga nawasakay ang mga moderno at mahalagang kagamitan sa planta. Isa ito sa pinakamahalagang pinagkukunan ng gasolina at diesel sa Moscow. Ito ang nagsusupply ng malaking bahagi ng pangangailangan ng buong kabisera. At dito na, nagsimulang maramdaman ng mga Russians ang pagtaas ng presyo ng gasolina at ang unti-unting oil shortages sa iba't ibang lugar. Walang duda na hindi lang mga mamamayan ang apektado dahil maapektuhan din ang pagsulong ng Russian military sa teritoryo ng Ukraine.
Base sa Energy Now noong 2025, pangalawa ang Russia sa pinakamalaking nagpo-produce ng krudo sa buong mundo. Ang krudo ay yung maruming langis mula sa ilalim ng lupa. Ito ay pinakukuluan, nililinis at inaayos sa mga oil refinery plants para maging gasolina at iba pang produkto para ibenta. Ito ang malaking problema ngayon ng Russia. Bagamat marami ang supply ng krudo sa bansa, kailangan muna itong idaan sa refinery para magamit. At dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga planta, ang hindi inaasahan ay naganap na. Binalita sa Al Jazeera, tagapagbalita ng Qatar, na merong oil shortage ngayon sa Russia at kumalat ang balita sa international news. Binanggit sa oilprice.com na nagrarasyon na ng gasolina sa Moscow dahil sa mga drone strikes. Makikita sa mga video ang napakahabang pila ng mga sasakyan makapagkarga lamang ng gasolina. Ayon sa mga ulat, ilang malalaking lungsod sa Russia ang nakakaranas ng kakulangan sa supply. Sa Moscow at sa St. Petersburg, maraming gasolinahan ang nagpatupad ng limitasyon sa litro ng gasolina na maaaring bilhin ng mga motorista. Sa Sevastopol, pansamantalang itinigil o mahigpit na nilimitahan ang bentahan sa publiko dahil sa kakulangan ng stock. Sa Simferopol, mahabang pila ang nabuo sa mga gasolinahan. Sa Makhatchkala, nilimitahan din ang dami ng gasolina na maaaring ikarga sa bawat sasakyan. Samantala, sa Rostov-on-Don, inulat ang kakulangan ng supply at pagpapatupad din ng purchase limits sa ilang istasyon. Umabot na sa mahigit 50 rehiyon sa Russia ang nakararanas ng kakulangan sa gasolina, kabilang ang pagrasyon, limitasyon sa dami ng pwedeng bilhin, at pansamantalang paghihigpit sa distribusyon. Kabilang sa mga apektado ay ang lungsod tulad ng Kazan, Samara, Saratov, Ichkev, Novosibirsk, Omsk, Irkutsk at Khabarovsk. Nagpatupad ang mga lokal na otoridad doon ng iba't ibang hakbang upang mapanatili ang supply. At sa ilang lugar, binigyan ng prioridad ang mga establishmentong nagbibigay ng emergency, katulad ng mga ospital, at binigyan din ng priority ang mga pampublikong transportasyon at iba pang mahalagang sektor. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na din ng pamahalaan ng Russia ang paghihigpit sa pag-export ng diesel at ang pagpapataas ng lokal na produksyon. Habang nagpapatuloy ang kakulangan sa gasolina, nagpatupad ang pamahalaan ng plano upang mapanatili ang sapat na supply sa bansa. Ipinagbabawal na ang pag-export ng gasolina hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Pinag-aaralan na din ng mga otoridad ang paggamit ng mas mababang kalidad ng gasolina, mas mura ang presyo bilang pansamantalang alternatibo. Naghahanda na rin ang bansa na mag-angkat ng petrolyo mula sa Belarus at sa ibang kaalyado nito. Pinag-uusapan din ng mga opisyal ang posibilidad na itaas muli ang presyo ng gasolina upang makatulong. Subalit maging sapat na kaya ito upang matugunan ang oil shortage na nararanasan ng mga Ruso? O siguro, tuluyan ang mabaon sa peligro ang buong bansa. Anong aral ang mapupulot dito? Ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries ng Russia ay mukhang nagbubunga. Pero makatulong kaya ito o makapagpalala pa sa sitwasyon? Sa kabilang banda naman, masolusyonan kaya ng mga Ruso ang pagsalanta sa kanilang mga oil refineries o mas lalo pang lumaki ang kanilang pangangailangan sa gasolina? Siguradong sa mga susunod na araw, malalaman natin ang kahihinatnan ng labanan. Ang aral dito ay ang palaging handa, nakakaiwas sa anumang pangamba. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa.
sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.